So, ayun na nga mga idol. So, ito yung part 2. So, kanina binaklas natin siya. So, ngayon, re-repair natin. Ngayon, susubukan naman natin mga idol kung hanggang saan yung maximum velocity na kaya ng ating GCMag Classic V2. Ayan. Napilitan natin yung ball spring and stock pa rin yung ating hammer spring. Then, subukan natin sa kanya kung hanggang saan lang siya aabot mga idol sa maximum velocity niya. Then, yung output niya mga idol kung saan aabot. So, try din natin yan mga idol dito sa video na to. And shoutout po pala sa lahat ng tumutulong sa atin. Ayan. Sa lahat po ng nagsasuggest ng mga comments nila, yung ginagawa nila. So, ngayon, subukan natin yan mga idol. Then, hopefully, maraming salamat sa mga binibigay yung ideas sa paglagay kung paano nyo napapalipad ng mga ganda yung GCMag niya. So, muntik ko nang ibenta. Anyways, maraming salamat. Ngayon sa mga trip na manood ito, kung ano nga ba yung maximum velocity nito ng GCMag Classic. So, may counting upgrade, ball spring pinalambutan, stock hammer spring, halos yun lang. Then, ito pantay lang yung kanyang etong lock dito sa kanyang valve. So, hindi po siya valve adjuster. Meron siyang valve adjuster sa loob, pero hindi ko pumalis yung kanyang pin. So, pero anyways, tingnan natin to at panoorin natin yan. Shoutout po sa inyo, Sir Oscar Maublaya, Sir Ted, and Sir Juan. Ayan, shoutout po sa inyo. Yun mga idol, maraming salamat. Sana panoorin nyo to. And stay tuned lang mga idol. So, ayan, dito sa video na to, mga idol, iti-check natin yung maximum velocity nitong GCMag Classic V2. Ayan. So, para malaman na din natin. So, ang gamit nating barrel is 17 inches barrel pa rin. With suppressor kasi maingay dito na dito tayo sa subdivision. So meron pa tayo ditong load na 3,200 something. Yung hammer tension natin is nasa pinaka-max na. Sagad na siya. Try lang natin kung hanggang saan naabot yung ating velocity. Yan. Maluwag masyado yung hindi. Yan. Okay. Discard ito para. So, yung iikutin natin dito is ito lang. Ito. Hanapan natin ng maximum velocity niya dyan. Tingnan natin kung kaya natin siya mapa-abot. Yung spring na kinarga natin, so kung napanood nyo yung previous video ko, yun po yung gamit natin. So, dadiretso tayo. Feel ko lang. Ayan. Buksan natin. Ayun. So, ito pag nag-check ako, hindi ito gumagalaw. So, pag wala po yung gauge dun sa kabila, hindi siya gumagalaw. So, gagamitin nating pellet, ito. PLW. B-M1. Subukan natin to. Bagong-bago pa ito. Hindi. Try natin kung hanggang saan output siya bago bumaba. Sa 17 inches. So, tingnan natin kung hindi talaga niya kaya yung 900 plus sa 17. Makikita natin yan dito. Diyan sa chrono, hindi magloko. Pellet natin. So, first shot. Binabaan ko ito. So, try natin yung velocity niya. Oh, 902. Okay. 902. Okay. So, yung ginawa natin dito, linabutan ko yung valve spring. Okay. 899. So, pwede pa natin siya i-akyat. Try natin kung kaya ko ito i-akyat na. May karga. So, ibababa natin siya papunta doon. Try natin kaunti lang. Subukan natin kung aakyat pa. 915. Aakyat pa. Diba? 921. Aakyat pa.
Di pa. 9:30. Okay. Wait lang. Ikot natin. Isa pa. Ito lang. 9:39. Market pa rin. Sige. $9.55. Ayan, nakarating na tayo ng 9.55. Sa 17 inches mga idol So, 9.55. Goods na ako dyan. 9.71. Ayan, 17 inches, 9.71. Kunti pa. Ayan. Natutuwa na ako tuloy. Tingnan natin kung 9.71 yung pinakamax niya. 9.77. Isa pa. Bigyan pa natin ng isa pa. 9.78. So, market pa rin siya. Okay. Bigyan pa natin ng isa pa. Tingnan natin kung hanggang saan siya titigil. Okay. 9.78 mga idol. Goods na ako doon sa 9.78 sa pressure niya na ito. Maximum velocity niya. So, 9.78 na tayo. Ayan, bumaba na siya. 9.38. So, maximum natin is 9.70. Bleed lang natin ito. Tapos, alisin natin yung hangin. Okay. Ba't ang ingay dito? O, yun, bumalik. Okay. Yun lang. Hanapin ko ulit yun, mga idol. So, yun lang. Okay. Siguro, pag nakuha ulit natin, ilalak ko na ito. Kasi yun, umiikot siya. Ay, nako. So, hahanapin ko na lang ulit. Basta 978 yung alam niya. Mali ako doon. So, yun, nakuha natin yung maximum niya is 978. Doon sa nakita natin sa chrono. So, nawala yun. At ginapang ko ulit. Inulit ko. Nakailang ulit ako. At naparating ko nga ulit siya sa 3,000 PSI output. So, anyways, ngayon, yung maximum velocity natin is 965 feet per second sa chrono. At yung output rate natin is roughly 2,100. Hopefully kita yan. Yan. Against the light kasi ayan o. So, bumababa siya. So, may sumisingaw. Anyways, ang tawag dito. So, baka sumisingaw lang dito banda sa may reg. So, anyways, yung output reg natin is 2,100 roughly. So, alam na natin yan. So, may iaakyat pa siya pero kaunti-unti na lang. Hindi ko na inakyat. Gawa ng baka maligaw na naman ako mabalik. So, pag-adjust kayo ng maximum velocity niya, ganun lang. So, maximum power nyo yung hammer nyo. Then, ganun yung ginawa natin. So, nakita din natin yan sa video ng GC Mag. So, ginaya ko lang and maganda naman ang resulta. So, pero hindi ko alam kung dun sa dating valve spring niya, gagana yan o maaabot nyo yung ganung velocity. So, 17 inches po ito. Take note. 978 feet per second sa 17 inches barrel, mga idol, with PLW 18.5 grain. So, yung klaseng pellet na yun, mabigat yun. And, so, kung ito nasa mga 24 inches, rough 24 inches, papalo ito naman 1,000 plus. So, at least nakuha na din natin yung gusto natin sa GC Mag. So, siguro yung ganitong setup, pwede ko i-tune, mga idol, sa cellphone natin. So, kung ngayon na 965 tayo, mga idol, gagawin ko yan, 965 times 98%. So, mga roughly 945 feet per second dito po sa
17 inches barrel. So, mataas na rin yun sa 17 inches. So, kung halimbawa gusto ko pa mas tipid, gawin natin sa 916. So, which is goods to goods na yun sa pag-hunting o ano. At least, alam natin yung maximum niya is dito sa 17 inches. So, pag habaan natin yung barrel natin, give or take mga additional per inch ng 20 feet per second. So, kung yung 78 natin, 17, kargahan natin ng 3 inches, gawin natin 20 inches ito. So, sabihin natin magdadagdag tayo ng mga 60 FPS pa. So, lagpas na po tayo ng 1,000. So, kung halimbawa 24 naman, so dadagdagan natin to ng ilan? 7 inches? No. 17. Yeah, 17 inches naman, ay 7 times 20 feet per second naman yung ikakarga natin. So, talagang aabot siya ng roughly mga 1,000, pakaabutin niya mga idol, mga 1,080 to 1,100 FPS sa 24 inches barrel. So, gusto na yan, pwede na magbitaw ng slide. So, kaya ng GC Mag, mga idol. So, kaya ng GC Mag mag-power. So, ayun, kailangan lang talaga marunong ka magkalikot and ideal sa kung paano siya mag-play. Then, yun. Konting kalaman din na nakuha natin dun sa video ng maker. Yun, sa shoutout po sa inyo, sir. Sir Gilbert Felipe. Ayan. So, shoutout din kay Sir Mego Hunter. Akala ko bibitawan mo eh. So, stock hammer spring. So, hindi ko pa ito ginalaw. Ito, mga idol, mas malakas ito dyan. Take note, mas malakas ito dyan. Pero dahil siya yung na-tune natin sa maximum velocity niya, siya yung gagamitin natin. And most likely, mas relax po yung kanyang pitik. So, uulitin ko yan once na dumating na yung bago kong spring na kinuha natin. And hopefully, mas marikas yung bikwas noon. Then at least ito, okay na. So, okay na ako dito, mga idol. And again, hindi ko pa po ito hinigpitan. So, pinantay ko lang po siya dito. Kaya hindi ko alam kung sisingaw ito or kung saan may sumisingaw. Kasi bumaba po yung output niya, saglit lang. So, hindi ko alam kung saan yung singaw niya. Yun lang ang problema natin kasi hindi natin to test. Basta-basta. So, hopefully, hindi ko po ito magalaw once naalisin ko na po itong aking fieldport. Anyways, maraming salamat po sa inyong lahat, mga idol. Ito na si GC Mag. Okay. Hope nakuha na natin yung power niya. Max na niya talaga is 978. More than that, wala na po siyang ibibigay. So, meron pa yan ibibigay, mga idol. So, kung gusto nyo, mabaan pa yung ating valve spring. And medyo habaan natin siguro yung valve ng kaunti. So, bibigos pa yan ng mataas. So, hahabaan natin yung valve ng kaunti. Bali, babawasan natin yung acetal ng kaunti. Sabihin natin mga 0.5 mm. Mga 0.5 mm o 0.2. Basta kaunti lang, kahit liha lang. Paikot natin sa liha, magkakaroon niya ng effect dito sa hammer niya. Then yung kanyang spring, papalitan natin ng ibang klaseng spring para ma-maximize natin yung velocity niya. Yung disadvantage naman, pag gano'n na, pinasa natin yon, yung mangyayari dito sa ating hammer is magkakaroon siya ng dent o lamat dahil sa power ng spring. So, ng hammer spring. So, gano'n yung disadvantage niya pag gano'n na pinowerize natin talaga yung hammer. So, yung gagawin din talaga natin dito, mas gusto natin yung lumambot yung ating valve spring para yung hammer natin hindi po siya ganong kalakasan para maghampas at para maibigay yung kanyang velocity. So, ayun, napilit natin siya mag 978. So, wow. Nice. Thank you. Hanggang dito lang. Take care. God bless. Peace out.